Ikinasal na ang kaibigan ko. Napabuntong hininga si Tessie sa nilalaman ng kanyang isipan. Ang daming pumapasok na mga bakasakali. Mga bagay na pwede rin niyang magawa sana. Kundi lang siya natatali sa pagiging breadwinner ng pamilya. Si Fomi na kaibigan niya, maayos ang pamilya at masaya na sa buhay. Samantalang si Tessie, may maayos din naman na trabaho sa kumpanya kung saan si Fomi at ang asawa nitong si Morgan ang nag-handle. Ngunit alam ni Tessie na may kulang. Hindi ito inggit dahil mayaman at maayos na ang buhay ng kanyang kaibigan. Baka sakali lang ito na pwede rin sana siyang maging malaya, magpakasal at magpamilya ng sarili kung hindi lang niya pasan ang kanyang buong pamilya. Ito rin ang dahilan ng breakup ng partner niyang si Erwan. Walang alam ang kaibigan niya pagdating sa personal niyang dinadala. Dahil para kay Tessie, hindi niya na idadamay pa ito sa gulo ng kanyang buhay. Wrong car girl? Nakangisi si Sixto nang magtama ang paningin nila. Ito yung pinsan ni Morgan, yung maling kotse na napasukan niya, tapos ay pinagkamalan niyang driver. May pangalan naman ako, sir. Ako si... Muli sana siyang magpapakilala nang magsalita ito. Tessie, right? So masaya ka naman ba sa kasal ng kaibigan mo? Malamang naman, sir. Good. Well, enjoy. I'll see you around. Tumango si Tessie. Pogi sana talaga itong pinsan ni Morgan, kaya lang parang ang style may pagiging flirty na cold. Well, pinsan nga ni Morgan, ano pa bang aasahan niya? Sisimulan pa lang ni Tessie na mag-enjoy nang makatanggap siya ng mensahe mula sa ex niyang si Erwan. Pupunta daw ito ngayon sa celebration para mag-iskandalo at para ibunyag na hiniwalayan niya ito kasi pinili niyang maging tuta sa kanyang pamilya. Agad na gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. No, hindi pwedeng masira ang maganda at maayos na celebration ng kaibigan niya. Hindi papayag si Tessie. Kaya naman agad siyang lumabas para ito ay harangin. While Sixto, napansin niya ang balisang dalaga. Agad niya itong sinundan. Well, kaibigan ni Fomi si Tessie, kaya naman hindi niya ito iniibang tao. Tahimik lang siyang sumunod. Sa labas, hindi kalayuan sa venue, nakita't narinig niyang nakikipagsigawan ito sa isang lalaki. Please, tigilan mo naman na ako. Erwan, we're done. Hindi dahil inutusan ako ng pamilya ko, pero dahil it's my choice na wag munang magpakasal o magpamilya. Sigaw ni Tessie habang lumuluha. Please, wag naman sa kasal ng kaibigan ko. Wala siyang alam na hindi ka nga nun kilala eh. O ganyan ka naman eh. Tinatago mo ako. Ginagago mo lang ako. Tessie, 1 taon din ang pinagsamahan natin. Bakit? May iba ka na ba ha? Sino? Mayaman ba yon? Binugaw ka ng kaibigan mo? Shut up. Di magandang lumalabas sa bibig mo. Kailangan ng patigilin. Tessie, give me your hand. Lumabas si Sixto na malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Inabot ni Sixto ang kamay ni Tessie at inilagay ang dalaga sa bandang likod niya. Kaya naman pala eh. Ayan na yung ebidensya oh. Tessie, malandi kang babae. Sinungaling ka. Sinuntok ito ni Sixto. Salita pa. Isang salita pa ng pang-iinsulto sa babaeng to. Dudurugin ko yung bunganga mo. Leave you fucking idiot. Bago pa kita mabugbog. Banta ni Sixto na hindi na makapagtimpi. Mabilis na umalis si Erwan. Hinarap naman ni Sixto ang lumuluhang dalaga. Ayos na. Ayos ka na. Salamat po pala, sir. Tinuyo nito ang luha dahil ayaw niyang makitang siya'y iyakin. Gusto mo bang umuwi na muna? O gusto mo nang bumalik sa... Uuwi na ho ako. Ihahatid na kita. Ngunit hindi pa naman talaga uuwi si Tessie. Gusto niyang magpahinga lang, pumunta sa kahit saan. Huwag na ho, dadaan muna ako sa... Hindi ka pa uuwi? Alright, let's go to my place. I tell to them na nauna ka nang umuwi para hindi sila mag-alala. Agad na hinugot ni Sixto ang cellphone nito at tinawagan si Morgan. Kasama ko siya. Mag-enjoy kayo dyan. Ako nang bahala dito. Malamig niyang wika bago pinatay ang tawag ni hindi man lang hinintay ang sagot ni Morgan. Let's go. Hinila niya ito patungo sa kotse. Sa mansyon ni Sixto, talaga namang manghang-mangha si Tessie. Parang si Cinderella naman ang nakatira dito.
Bulong niya at inayos ang sarili nang bumalik si Sixto mula sa kitchen at may dalang alak. Heto, bitin sa venue. Hindi ko gusto ang mga alak nila doon. Sige ho, salamat sir pero sir, wag na akong maglasing. Bakit naman? Wala naman akong gagawin sa'yo. Sir, baka ho may gawin eh. Mahirap na, baka bumuka ang pechay paglasing na. Advance lang ho akong mag-isip. Well, you can put it on my shoulder. Ipatong mo sa balikat ko kapag, Sir? Wala akong gagawin, pangako. Unless you provoke me, Tessie. Baka kakayanin mo lang. Mainit kasi kahit may aircon. Sir, ano ho ba yung kakayanin? The size, Tessie. Napalunok si Tessie ng sunod-sunod. Pwede ho itanong ang size po? For what? For remembrance. Emi lang sir, hindi ho. Tessie, hindi kayang i-ruler kasi lumalagpas. Well, they say I'm a monster when they see this. The size is 13 inches. Sus ko po. Sigaw ni Tessie sa isipan. Warak pala talaga ako sa lalaking to kung ito ang naging asawa ko. Sa dami ng nalagok ni Tessie na alak, napakalikot na ng kamay niya. If you don't move, hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Basta wag mo akong buntisin ha. No, hindi ako mangangako. Kasi, alam mo na, hindi ko talaga mapipigilan. Hindi na nagawang bawiin ni Tessie ang kanyang kamay. Sa bawat paghinga ni Sixto, ramdam niya ang nag-aalab na init na bumabalot sa buong sala. Bago pa man makaisip ng maayos ang dalaga dahil sa epekto ng alak, marahang hinawakan ni Sixto ang kanyang panga at inangkin ang kanyang labi. Isang mapangahas at malalim na halik. Nawala ang katinuan ni Tessie. Ang dating bigat sa dibdib dulot ng panggugulo ni Erwan at ang stress sa pamilya, biglang napalitan ng pananabik. Binuhat siya ni Sixto na tila wala man lang kabigat-bigat patungo sa master's bedroom. Nang gabing yon, tinupad ng binata ang banta nito. Walang puwang ang lambing dahil puno ng bagsik at bilis ang bawat galaw ni Sixto na nagpaluha at nagpaingay kay Tessie. Hanggang sa mapatid ang kanyang ulirat sa matinding pagod. Kinabukasan, nagising si Tessie na masakit ang buong katawan. Tiningnan niya ang natutulog na si Sixto sa kanyang tabi. Puno ng kabathiya kaya mabilis niyang pinulot ang kanyang mga gamit. Tahimik na nagbihis at tumakas palabas ng mansyon nang hindi nagpapaalam. 3 taon nang lumipas. Third, Timothy, Trixie, huwag kayong magtakbuhan baka madapa kayo. Sigaw ni Tessie habang naghahanda ng almusal sa maliit ngunit maayos nilang paupahang bahay sa probinsya. 3 taon na ang nakalipas mula nang mag-resign siya sa kumpanya at putulin ang komunikasyon kahit kanino, pati na kay Fomi. Hindi niya kayang harapin si Sixto nang malaman niyang nagbunga ang gabing yun at hindi lang isa kundi triplets ang ibinigay sa kanya ng tadhana. Kahit mag-isa't hirap bilang single mom, ginapang niya ang buhay nila para sa mga anak. Ngunit tila hindi pa tapos ang bangungot ng nakaraan. Bumukas ng marahas ang pintuan ng kanyang bahay. Nanlaki ang mata ni Tessie nang makita si Erwan. Magulo ang buhok at halatang langu sa bisyo. Sa wakas, nahanap din kita. Matapos mo kong ipabugbog sa lalaki mo nun, dito ka lang pala nagtatago kasama ang mga anak mo sa labas. Akala mo ba matatakasan mo ko? Erwan, lumabas ka. Huwag mong takutin ang mga bata. Harang ni Tessie habang umiiyak ang triplet sa likod niya. Akmang susunggaban siya ni Erwan nang biglang may humawak sa leeg nito mula sa likod at marahas itong ibinalibag sa sahig. Isang malakas na sipang nagpasukan ng dugo sa lalaki. Bago pumasok ang ilang armadong lalaki na kasut para ito ay pusasan. Natigilan si Tessie. Nanginginig ang kanyang tuhod nang dahan-dahang pumasok ng isang matangkad na lalaki. Matalim ang titig at may pamilyar na malamig na presensya. Si Sixto. Tumingin si Sixto sa 3 bata na eksaktong replika ng mukha niya. Bago ibinaling ang nanlilisik, ngunit nananabik na mata kay Sixto. 3 taon kitang hinanap, Tessie. Akala mo ba, hahayaan kitang itago ang sarili mo sa akin? Sixto, ang mga anak ko.
Hinawakan ni Sixto ang baywang ni Tessie at hinila ito palapit sa kanyang dibdib. Anak ko ang mga bata, oo. Pero hindi ako nandito para lang sa kanila. Nandito ako para kuhanin ka. Babalik ka sa akin, Tessie, sa ayaw at sa gusto mo. Nanigas ang buong katawan ni Tessie nang maramdaman ang init ng katawan ni Sixto na nakadikit sa kanya. Ang pamilyar na pabango nito ay agad na nagbalik sa mga alaala ng gabing pilit niyang kinalimutan sa loob ng 3 taon. Bitiwan mo ko, Sir Sixto. Nandito ang mga anak ko. Nakikita nila tayo. Hindi natinag si Sixto. Sa halip, lalong humigpit ang pagkakahawak ng braso nito sa kanyang bewang. Ang malamig at matalim nitong mga mata ay napako sa kanyang muka. Binubusisi ang bawat anggulo na tila sinisigurong totoo ang babaeng hawak niya at hindi isang guni-guni lamang. Sir, matapos mong takasan ang kama ko 3 taon na ang nakalipas, matapos mong iluwal ang 3 bata na kamukha ko at dugot laman ko ng mag-isa, sir pa rin ang itatawag mo sa akin? Samantala, ang mga tauhan ni Sixto ay tahimik at mabilis na kinaladkad palabas ang duguan at nagpupumiglas na si Erwan. Isinara ng isa sa mga bodyguard ang pinto upang mabigyan sila ng pribadong pag-uusap. Ngunit nanatiling nakatayo sa isang sulok ang triplets na sina Theo, Timothy at Trixie. Nanlalaki ang mga mata ng bata, nakatingin sa matangkad na estranghero na may kapareho nilang hugis ng ilong, matangos na muka at kulay ng mata. Mommy? Mahinang tawag ng bunsong si Trixie habang hawak ang laylayan ng damit ng kapatid niyang si Theo. Sino po siya? Siya po ba yung monster sa story niyo? Napatitig si Sixto sa 3 bata. Sa isang iglap, nawala ang bagsik at lamig sa mukha niya. Napalitan iyon ng isang emosyong kailanman hindi nakita ni Tessie sa kanya noon. Dahan-dahang binitiwan ni Sixto ang bewang ni Tessie, ngunit nanatiling malapit sa dalaga bago lumuhod sa sahig upang maging kapantay ang paningin ng 3 paslit. I'm not a monster, little princess. Ako ang daddy mo. Daddy? Sabay-sabay na tanong ng 3. Si Timothy, ang panganay na lalaki, ay humakbang paharap at tinitigan si Sixto mula ulo hanggang paa. Sabi ni Mami, nagtatrabaho daw si Daddy sa malayo para bumili ng maraming gatas at laruan. Dala mo na po ba yung mga laruan namin? Inosenteng sabi ni Timothy. Napatawa ng mahina si Sixto. Malalim na tawa na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Tessie. Maaari kong bilhin ang buong toy store para sa inyong 3. Pero una, kailangan nating ihatid si Mami ninyo pa uwi. Agad na sumingit si Tessie at pumagitna sa pagitan ni Sixto at ng kanyang mga anak. Teka lang, Sixto, hindi kami sasama sa'yo. Maayos ang buhay namin dito. Tahimik kami. Hindi namin kailangan ng pera mo o ang mansyon mo. Tumayo si Sixto at sa isang iglap, nagbalik ang otoridad at malamig na presensya ng bilyonaryong negosyante. Lumapit siya kay Tessie hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Tahimik? Paano kung nahuli ako ng 5 minuto? Ano sa tingin mong mangyayari sa'yo at sa mga bata sa kamay ng gagong yun? Ito bang tinatawag mong maayos na buhay, Tessie? Napayuko si Tessie. Nanggilid ang mga luha sa kanyang mga mata dahil alam niyang totoo ang bawat salita nito. Halos 3 taon siyang nagtiis sa kakarampot na kita sa pananahi at pagtitinda para lamang maitaguyod ang 3 bata nang hindi humihingi ng tulong kanino man. Lalo na sa pamilya niya na tanging perang maiaabot lamang niya ang laging hinahanap. Wala kang karapatang husgahan ako. Wala ka nung mga panahong naglilihi ako sa 3 sanggol ng sabay-sabay. Wala ka nung halos hindi ako makatulog dahil sabay-sabay silang nagkakasakit. Hindi mo alam kung gaano kahirap. Bumuntong hininga si Sixto. Hindi ito nagsalita, sa halip, marahan itong hinawakan na magkabilang pisngi ni Tessie at pinunasan ang luhang pumatak gamit ang kanyang hinlalaki. Dahil tinakbuhan mo ko, Tessie. Iniwan mo ko ng walang pasabi. Hinanap kita maging sa ibang bansa. Halos baliwin ako ng pamilya ko dahil akala nila nawawala na ako sa sarili ko kakahanap sa'yo. And now that I found you, you think I let you go again? Sixto, pack your bags. Or better yet, leave everything here.
Ikaw at ang mga bata ay sasama sa akin ngayon din. At paano kung ayoko? Pagmamatigas ni Tessie, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngumisi si Sixto, ang parehong ngisi na nagpaibig sa kanya 3 taon na ang nakalilipas. Kung gano'n ay sasabit kita sa balikat ko, ihagis kita sa likod ng kotse at ako mismo magdadala sa iyo sa bahay. Mamili ka, Tessie. Napatingin si Tessie sa 3 anak na nakatingin sa kanilang dalawa na may halong pag-asa at pagtataka sa mga muka. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan at impluwensya ni Sixto. Higit sa lahat, pagod na rin siyang matakot araw-araw para sa kaligtasan ng mga anak niya. Kukunin ko lang ang mga paboritong damit at una ng mga bata. Nang makalabas sila ng barong-barong, tumambad kay Tessie ang 3 mamahaling itim na SUV at ang isang pribadong chopper na nakalapag sa bakanting lote, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Buhat ni Sixto sina Timothy at Trixie sa magkabilang braso, habang hawak naman ni Tessie ang kamay ni Teo. Habang umaandar ang chopper patungo ng Maynila, tahimik na nakasandal ang 3 bata dahil sa pagod at mabilis na nakatulog. Naramdaman ni Tessie ang paggapang ng mainit at malalaking kamay ni Sixto sa ibabaw ng kanyang hita. Napapitlag siya at napatingin sa lalaki. Ngunit diretso lang ang tingin nito habang marahang pinipisil ang kanyang binti. Akala mo ba, tapos na ang usapan natin pagdating natin sa bahay? Bulong ni Sixto, sapat lang para marinig niya nang hindi nagigising ang mga triplets. Ano pa bang gusto mo? You owe me 3 years of sleepless nights, Tessie. At sisiguraduhin kong babayaran mo yun bawat segundo simula ngayong gabi. Nakalipat na sila sa kotse. Napakagat labis si Tessie sa naging banta ni Sixto. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kaba at kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan habang nararamdaman ang mabibigat at mainit na daliri ng lalaki na marahang nakahawak sa kanya. Sinubukan niyang iusog ang kanyang binti palayo, ngunit mas lalo lamang humigpit ang hawak ni Sixto sa kanya. Subukan mong lumayo pa, Tessie. At dito mismo sa likod ng sasakyan kita kakalungin, sa harap ng mga anak natin. Naniga sa kinauupuan si Tessie. Tiningnan niyang 3 bata na mahimbing na natutulog sa katapat nilang upuan sa loob ng maluwag na luxury van. Mahimbing ang tulog ni na Timothy, Teo at Trixie dahil sa pagod mula sa mabilis na biyahe. Ayaw niyang gumawa ng anumang gulo na magpapagising sa kanila. Kaya naman nanatili siyang tahimik habang pilit na kinakalmang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Makalipas ang halos 3 oras na biyahe, pumasok ang kanilang convoy sa isang napakalaki at marangyang subdivision sa Taguig. Bumungad sa paningin ni Tessie ang isang mansyon na napapaligiran ng mga security personnel at may malalawak na hardin. Ito ang mansyon na minsang naging saksi sa mapangahas nilang gabi 3 taon na ang nakalilipas. Pagkahinto ng sasakyan, agad na nagunahan ng mga katulong at personal attendants sa pagbukas ng pinto. Kusa nang binuhat ng 2 yaya sina Teo at Trixie ng may labis na pag-iingat, habang si Sixto naman ang mismong nagbuhat sa natutulog na si Timothy. Sir Sixto, handa na po ang silid ng mga bata sa 2nd floor, pati na rin ang medical team para sa check-up nila ayon sa utos ninyo. Magalang na wika ng mayordoma ng mansyon. Good, dalhin nyo na sila sa itaas at patulugin pa sila. Bigyan nyo rin sila ng masusustansyang pagkain, oras na magising sila. Utos ni Sixto nang hindi inaalis ang otoridad sa boses bago ibinaling ang matalim na tingin kay Tessie. At ikaw, sumunod ka sa akin sa master's bedroom. Nanginig ang mga tuhod ni Tessie, ngunit wala siyang nagawa kundi ang humakbang kasunod ng bilyonaryo. Bago siya pumasok sa malaking silid, sumulyap muna siya sa kwarto ng mga bata upang masigurong ligtas at komportable ang triplets. At nang makitang nakahiga na ang mga ito sa malambot na kama, nakahinga siya ng maluwag, ngunit agad ding bumigat ang kanyang dibdib nang marinig ang paglapat ng pinto sa likod niya. Narinig niya ang tunog ng pinto nang ilak iyon ni Sixto. Mabagal na humarap si Tessie. Nakatayo si Sixto ilang metro lamang ang layo sa kanya. Dahan-dahan itong tinanggal ang coat at ibinato sa sofa. Kasunod ang pagluwag sa kanyang necktie at pag-alis sa unang 3 botones ng kanyang polo.
Lumantad ang matipuno nitong dibdib at talaga namang nagpaalala ito sa kanya ng bawat sandali ng kanilang nakaraan. Ano bang balak mo sa amin, Sixto? Kinuha mo ng mga bata. Nandito na kami sa pamamahay mo. Ano pa bang gusto mong patunayan? Humakbang si Sixto palapit sa kanya. Bawat yabag ng sapatos nito sa sahig ay parang tambol sa kanyang dibdib. Hindi tumigil si Sixto hanggang sa maramdaman ni Tessie ang likod niya na sumandal sa nakasarang pinto. Na-corner siya nito. Inilagay ni Sixto ang dalawang malalaking kamay sa magkabilang gilid ng ulo ni Tessie at ikinukulong niya sa sarili nitong braso. Gusto kong patunayan kung gaano katigas ang ulo mo, Tessie. 3 taon kang naghirap sa probinsya habang nagpapakasasa ang pamilya mo sa perang ipinapadala mo. Alam mo bang kahit nung nagtatago ka, patuloy pa rin nanghihingi ang nanay at mga kapatid mo sa dati mong opisina dahil akala nila nandoon ka pa? Ano? Your family never cared about you. Ginamit ka lang nila bilang bangko at ikaw naman handa mong tiisin ang gutom at hirap para lang pakainin sila habang ang mga anak natin nagtitiis sa kakarampot na kinikita mo. How dare you keep my children in that situation just because of your damn pride? Nanggilid ang mga luha sa mata ni Tessie. Nasaktan siya sa katotohanan dahil alam niyang tama ang lalaki. Ilang beses siyang nagbawas ng sariling pagkain para lang maipangbili ng gatas ang triplets at mapadalhan ng kaunting barya ang kanyang ina na walang tigil sa paghingi. Wala kang alam sa pakiramdam na walang maaasahan. Sanay akong mag-isa. Sanay akong walang tumutulong. Natakot ako, Sixto. Natakot ako na kapag nalaman mong nabuntis mo ko, baka isipin mong pineperahan lang kita tulad ng iniisip ng iba. O baka kunin mo lang ang mga anak ko't itapon ako sa kangkungan. Natigilan sa narinig si Sixto. Ang matatalim nitong mga mata, bahagyang lumambot nang makita ang desperasyon at sakit sa mukha ng babae. Dahan-dahan itong inilapit ang kanyang kamay sa basang pisngi ni Tessie. Pinapahid ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Tingin mo ba talaga? Ganun kababa ang tingin ko sa'yo? At kung pera lang ang habol mo, matagal mo na akong hiningan. Pero tumakas ka't nagtiis kang mag-isa. Walang ibang babaeng nagparamdam sa akin ng ganitong galit at pananabik ng sabay, Tessie, ikaw lang. Hindi nakakilo si Tessie nang ilapit ni Sixto ang mukha nito. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mainit nitong labi sa kanyang noo, pababa sa kanyang mga mata, hanggang sa marating nito ang kanyang nanginginig na labi. Ang dating marahas na halik ay napalitan ng isang mapang-angkin ngunit marahang paghalik na nagpatunaw sa natitirang depensa ni Tessie. Hindi napigilan ni Tessie ang mapakapit sa batok ni Sixto habang lumalalim ang kanilang pagtitinginan at halikan. Binuhat siya ni Sixto ng walang kahirap-hirap at marahang inihiga sa gitna ng malaking kama. Simula sa araw na to, walang sino mang makakapanakit sa iyo o sa mga bata. Hindi ang ex mong basura, hindi ang pamilya mong abusado, at lalong hindi ang sarili mong mga dahilan. Akin ka na, Tessie, at sisiguraduhin kong hinding-hindi ka na makakaalis sa tabi ko. Halos kapusin ng hininga si Tessie sa bawat dampi ng labi ni Sixto sa kanya. Ang bawat haplos ng palad sa kanyang bewang ay tila nagiiwan ng marka sa kanyang balat. Sa loob ng 3 taon, sinanay niya ang sarili na maging matatag. Isang ina na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng 3 sanggol. Sixto? Tessie, sabihin mo sa akin na hinding-hindi ka na aalis. Hindi na. Pabulong na pagsuko ni Tessie. Isang tagumpay ng ngisi ang sumilay sa labi ni Sixto bago tuluyang inangkin ang labi ni Tessie sa isang malalim na halik. Binalot sila ng init at pananabik na 3 taon nilang ibinaon sa limot. Kinabukasan, nagising si Tessie sa sinag ng araw na tumatagos sa malalaking glass windows ng silid. Bahagya siyang gumalaw, ngunit agad na naramdaman ang mabigat na braso ni Sixto na nakayakap ng mahigpit sa kanya. Tiningnan niyang mukha nito habang natutulog. Maamo ang itsura nito kung walang bakas ng lamig at galit. Dahan-dahang tinanggal ni Tessie ang braso nito upang hindi magising ang bilyonaryo. Isinuot niya ang silk robe na nakahanda sa gilid ng kama at naglakad palabas upang silipin ang mga bata. Pagbaba niya sa dining area, sa unang palapag ay siya'y natigilan. Nandoon na ang triplets na sina Theo, Timothy at Trixie.
Nakaupo sa matataas na dining chairs habang pinagsisilbihan ng mga kasambahay ng iba't ibang uri ng masasarap na pagkain. Pancakes, sariwang prutas, gatas at bacon. Mami, look po ang daming food. Sabi po ni Kuya Guard, bahay daw po ito ni Daddy. Masayang sigaw ni Trixie. Nakangiting lumapit si Tessie at pinunasan ang mukha ng anak niya. Dahan-dahan sa pagkain, anak. Masarap ba? Opo, Mami. Ang lambot din po ng higaan namin kagabi. Masiglang sagot naman ni Timothy. Bago pa man makasagot si Tessie, narinig niya ang yabag sa hagdan. Paglingon niya, pababa na si Sixto. Basa pa ang buhok nito na bumagay lalo sa kanyang kagwapuhan. Agad na lumapit si Sixto sa mesa. Hinalikan ng noo ng bawat isa sa tatlong bata bago dumiretso kay Tessie nang walang pag-aalinlangan sa harap ng mga kasambahay. Hinawakan niyang bewang ni Tessie at iginawad ang isang mabilis ngunit mariing halik sa labi. Good morning, wife. Sixto, hindi mo pa ako asawa. Not yet, but you will be soon. Ngunit bago pa man makasagot si Tessie, mabilis na lumapit ang mayordoma ng mansyon. Hawak ang cellphone at bahagyang balisa ang itsura. Sir Sixto, pasensya na po sa abala. Nasa labas po ng main gate si Ma'am Fomi at Sir Morgan. Kasama rin po nila ang pamilya ni Ma'am Tessie. Nagwawala po ang kanyang ina't mga kapatid sa labas dahil hinahanap si Ma'am Tessie at ang pera. Agad na nagdilim ang mukha ni Sixto. Nawala ang lambing sa kanyang mga mata at napalitan iyon ng galit. Fomi and Morgan are allowed inside. As for the freeloaders, papasukin din sila. Panahon na para tapusin ang kahibangan ng pamilyang yan ng minsanan. Sixto, baka magkagulo. Hinawakan ni Sixto ang nanginginig na palad ni Tessie sa ibabaw ng mesa at pinisil iyon ng mariin. Trust me, Tessie. Hinding-hindi ko hahayaang tapak-tapakan ka ulit ng kahit sino. Kahit sarili mo pang pamilya. Ilang sandali lang, bumukas ang malaking double doors ng mansyon. Unang pumasok si Fomi na halos maiyak nang makita si Tessie. Kasunod ang asawa nitong si Morgan. Tessie, Diyos ko, 3 taon kang nawala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit nagtago ka ng ganito? Bago pa man makapagpaliwanag si Tessie kay Fomi, marahas na pumasok ang kanyang ina na si Aling Susan. Kasama ang dalawa niyang kapatid na sina Brian at Joy. Nanlilisik ang mga mata ng kanyang ina habang inililibot ang tingin sa karangyaan ng mansyon. Abat talagang nandito ka lang pala, Tessie. Kaya pala bigla kang naglaho na parang bula at kakarampot na barya na lang ang ipinapadala mo sa amin. Dito ka pala nagpapakasarap sa mansyon habang kami sa bahay nagugutom at nababaon sa utang dahil sa paggagamot at mga luho ng kapatid mo. Matumigil po kayo. Kahit kailan hindi ko kayo pinabayaan kahit halos wala nang matira sa amin ng mga bata. Mga bata? Singhal ni Brian, ang kapatid niyang tamad. Kaya ka pala nagtago dahil nagpabuntis ka kung kani-kanino. At ngayon nakahanap ka ng mayamang lalaking sasalo sa'yo. Aba Tessie, kailangan mo kaming bayaran sa kahihiyang dinulot mo. Magkano ang ibinigay sa'yo ng lalaking yan para itago ang mga anak mo? Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpatigil sa buong silid. Tumayo si Sixto mula sa kanyang kinauupuan at ang kanyang matatalim na tingin ay tila kayang pumatay ng tao. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sumigaw sa loob ng aking pamamahay? Malamig ang boses ni Sixto. Napaatras si Aling Susan at Brian nang maramdaman ang bigat ng presensya ng bilyonaryo. Sir, nanay po ako ni Tessie. May karapatan ako sa kanya. Pinalaki ko siya, kaya nararapat lang na ibigay niya sa amin ang parti namin kung bibigyan mo siya ng sustento. Karapatan? Sa loob ng 3 taon, pinapanood ko ang bawat galaw ng pamilya niyo habang hinahanap ko si Tessie. Alam ko ang bawat sentimong ipinadala niya na inubos niyo sa sugal, alak at mga walang kwentang bisyo habang ang mga anak ko kumakain ng tuyo sa probinsya. Sumenya si Sixto sa kanyang head of security na agad namang nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng mga panluloko ninyo. Gamit ang pangalan ni Tessie sa kumpanya ni Morgan. Pati na rin ang mga utang ninyo sa mga loan shark. Simula sa araw na to, tatapusin ko ang lahat ng koneksyon ninyo kay Tessie. Kapag nalaman kong lumapit pa kayo,
Kahit 1 pulgada sa mag-iina ko, sisiguraduhin kong sa kulungan kay mabubulok bago lumubog ang araw. Ngayon lumayas kayo sa pamamahay ko bago ko kayo ipakaladkad sa mga gwardya. Hindi na naghintay ng isa pang banta ang pamilya ni Tessie dahil nagkukumahog silang tumakbo palabas ng mansyon sa takot sa bilyonaryo. Nang muling tumahimik ang paligid, humarap si Sixto kay Tessie. Nakita niyang luhang pumatak sa pisngi nito. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay malaya na siya sa matagal ng gapos na sumasakal sa kanyang buhay. Lumapit si Sixto. Marahang hinawakan ng kamay ni Tessie at dinala ito sa kanyang labi. Tapos na ang paghihirap mo, Tessie. You and our children belong to me now. And from this day forward, no one will never hurt you again. Tessie, maging si Fomi ay napahagulgol na buntis pa man din ito sa pangalawang anak nila ni Morgan. Shh, tahan na. Tumahan ka na, masama sa bata. Hindi, iniwan mo ko eh. Umalis ka bigla tapos wala ka man lang. Sorry na, nahihiya kasi ako eh. Pinsan pa ng asawa mo yung kinalantari ko. First of all, as far as I know, ako ang kumalantari sa'yo. Sabat ni Sixto pero inawat ito ni Morgan para bigyan sila ng privacy. No, I'm staying. Go to hell, Morgan. Ayaw umalis ni Sixto. Nagmamatigas ito. Naiwang magkayakap sina Fomi at Tessie sa dining area habang maririnig pa rin ang pabulong na pagtatalo ni na Sixto at Morgan sa may hallway. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Tessie. Ang matinding bigat na 3 taon niyang dinala ng mag-isa ay tila unti-unting natunaw dahil sa presensya ng kanyang matalik na kaibigan. Gaga ka talaga kahit kailan, Tessie. Alam mo bang halos ipahukay ni Sixto ang buong Pilipinas mahanap ka lang? Muntik na ngang mabaliwi ang pinsan ni Morgan. Hindi pumapasok sa mga board meeting. Laging mainit ang ulo at halos patay na mga investigador na walang maibigay na matinong balita sa kanya. Talaga ba? Akala ko kasi, alam mo na, one night stand lang naman yun. Sino ba naman ako para hanapin ng isang bilyonaryo? Tanga ka ba? At kung one night lang yun, bakit hindi yun tumingin sa ibang babae simula nang mawala ka? At tignan mo nga ang triplets, hindi na kailangan ng DNA test, Tessie. Mukha pa lang photocopy na ni Sixto. Lalo na yung si Theo at Timothy, ang tatangos ng ilong at seryoso ang mga tingin. Si Trixie lang ang medyo nakuha sa lambing mo. Napangiti si Tessie habang pinagmamasdan ng mga anak niya. Sa kabila ng hirap ng buhay noon sa probinsya, lumaki ang triplets na mababait at malulusog. Ngunit alam niyang karapatan din ng mga bata na maranasan ng marangyang buhay at magkaroon ng isang amang magpoprotekta sa kanila. Samantala, bumalik sa dining area sina Sixto at Morgan. Nakapamulsa si Sixto habang diretso ang tingin kay Tessie. Ang dating magulong ekspresyon nito ay napalitan ng otoridad at kaseryosohan. Fomi, Morgan, tapos na ang reunion ninyo. Formal ngunit may diing wika ni Sixto habang lumalapit sa tabi ni Tessie. Kailangan nyo nang umuwing dalawa. Buntis ang asawa mo, Morgan. Baka mabinat sa kakadrama dito. Abat talagang pinapalayas mo kami? Matapos kitang tulungang ayusin ang security clearance sa barangay nila Tessie kahapon. I paid your company double for that favor. Now leave. Tugon ni Sixto nang walang kagatul-gatol. Natawa na lamang si Fomi bago muling yumakap kay Tessie. Babalik ako bukas, Tessie. Mag-uusap pa tayo tungkol sa kasal nyo. Kasal agad? Gulat na tanong ni Tessie, ngunit kinindatan lang siya ni Fomi bago tuluyang hinila ni Morgan palabas ng mansyon. Nang maiwan silang muli sa malawak na silid, sumenya si Sixto sa mga yaya upang samahan ng triplets sa playroom sa ikalawang palapag. At nang masigurong sila lamang dalawa ang naiwan, hinawakan ni Sixto ang kamay ni Tessie at hinila ito patungo sa kanyang private office. Pagpasok nila sa loob, agad na isinara ni Sixto ang pinto at isinandal si Tessie sa gilid ng desk. Hindi pa man nakakapagsalita ang dalaga, marahas nang ikinulong ni Sixto ang mukha nito gamit ang kanyang dalawang palad at idiniin ang kanyang labi. Sixto, teka lang. Habol hiningang saway ni Tessie nang bahagyang lumayo ang labi ng binata upang humalik sa kanyang panga. I miss you so much, Tessie. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang bawat gabing iniisip ko kung nasan ka. Kung kumakain ka ba ng maayos o kung may ibang lalaking humahawak sa'yo.
Wala, Sixto. Ikaw lang naman ang... Napayuko si Tessie dahil sa hiya. Ngunit inangat ni Sixto ang kanyang baba upang pilitin siyang tumingin sa mga mata nito. Good, because if there was someone else, I would have killed him without hesitation. Pinuksan ni Sixto ang drawer ng kanyang desk at inilabas ang isang maliit na box. At nang buksan niya ito sa harap ni Tessie, tumambad ang isang napakagandang ring. Nalaglag ang panga ni Tessie. Ano yan? It's an engagement ring, Tessie, obviously. 3 taon na itong nakatago sa drawer ko. Binili ko to 1 linggo, matapos mong tumakas sa kama ko, dahil bala kitang pakasalan noon pa man. Pero dahil matigas ang ulo mo't nagtago ka, ngayon mo lang ito maisusuot. Sixto, sandali naman. Hindi ba masyadong mabilis? Kakikita lang natin kahapon tapos kasal agad. Mabilis? Tessie, we have 3 kids. 3 taon kitang hinintay. Wala nang dahilan para patagalin to. Bukas na bukas din, pipirmahan natin ang marriage contract sa harap ng Wes. At sa susunod na buwan, ang grand church wedding natin. At paano kung ayoko pa? Ngumisi si Sixto ng mapanganib bago marahang hinila ang waist tie ng silk robe ni Tessie. If you say no, ikukulong kita sa kwartong to. At hindi kita palalabasin hanggat hindi nasusundan ng triplets ng isa pang set ng twins. Bastos ka talaga? Only for you, wife. Hinalikan ni Sixto ang likod ng kamay ni Tessie bago ito muling binuhat at iniupo sa ibabaw ng desk. Sa gitna ng mga papeles, kontrata at bilyon-bilyong transaksyon ng kumpanya, tanging ang halinghing lang ni Tessie ang naririnig sa loob ng opisina habang muling inangkin ni Sixto ang kanyang buong pagkatao ng walang katapusang pagmamahal at pananabik. 1 linggo matapos ang pagsugod ng pamilya ni Tessie sa mansyon, mabilis na kumalat ang balitang hindi na binata ang kinatatakutang bilyonaryong si Sixto. Hindi lang siyang nagpakasal sa West ng palihim, mayroon na rin siyang 3 tagapagmana na kamukhang kamukha niya. Ngayong gabi, gaganapin ang engranding anniversary ng pamilya ni Morgan sa isang kilalang 5-star hotel. Ito na rin ang unang pagkakataon na formal na ipakikilala ni Sixto si Tessie bilang kanyang may bahay. Sa loob ng presidential suite ng hotel, halos hindi makahinga si Tessie sa kaba habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Suot niya ang isang mamahaling gown na hapit sa kanyang hubog. May mababang neckline at mataas na islit sa gilid ng hita. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante na naglalantad sa kanyang mahabang leeg at makinis na balikat. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok si Sixto na suot ang paborito nitong black tuxedo. Natigilan ng bilyonaryo sa pintuan. Nanabik ang mata nito habang sinusuri ng kanyang tingin ang bawat kurba ng katawan ni Tessie mula ulo hanggang paa. He looks stunning, wife. Too stunning in fact. Parang gusto ko nalang kansilahin ang attendance natin sa party at manatili na lang tayo sa kama buong gabi. Sixto naman, magtigil ka nga. Nasa baba na sina Fomi at Morgan, pati ang triplets, kasama ng mga yaya sa kabilang room. Nakakahiya kung hindi tayo bababa. Ngumisi si Sixto, ngunit may bahid ng pagbabanta ang kanyang tono nang marahan siya nitong haplusin. Subukan lang nilang tumitig sa iyo mamaya, Tessie. Sisiguraduhin kong matutunaw ang mga mata nila. Pagbaba nila, agad na natuon ang lahat ng atensyon sa kanilang dalawa. Hawak-hawak silang naglalakad sa gitna. Ang dating simpleng dalaga na nagtitinda sa probinsya ay tila isang reyna ngayon sa tabi ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan nang lapitan si Sixto ng ilang investors para pag-usapan ng isang multi-billion infrastructure project. Stay here, Tessie. Don't talk to anyone. I'll be back in 5 minutes. Mahigpit na bulong ni Sixto bago marahang hinalikan ng kanyang pisngi. Oo na, sige na. Habang naghihintay, isang matangkad at mestisong lalaki ang lumapit sa kanya. Si Dominic, isang kilalang bachelor at mayamang airline hair na kakabalik lang mula sa Europa. Good evening, beautiful lady. Bago ka lang ba sa circle na to? I haven't seen a woman as gorgeous as you in any of Morgan's past galas. Salamat ho, pero may asawa na po ako. Bago pa man matapos ni Tessie ang kanyang salita, bahagyang dumikit si Dominic at walang pakundangang humawak sa kanyang braso upang alalayan kunwari ito. Married? Sayang naman, but that doesn't mean we can be friends, right?
Anong pangalan ng pinakamagandang babae ngayong gabi? Hindi na ituloy ni Dominic ang susunod nitong hirit dahil sa isang iglap, isang malakas na kalabog ang narinig sa paligid. Marahas na hinawakan ni Sixto ang pulso ni Dominic at buong puwersa itong ipinilipit patalikod. Nabitiwan ni Dominic ang hawak na champagne glass na nabasag sa sahig. Aray! Sino ka ba? Sigaw ni Dominic habang namimilipit sa sakit dahil halos mabali ang buto ng kanyang braso sa higpit ng hawak ng bilyonaryo. Natahimik ang buong paligid. Ang dating masayang musika ay biglang huminto. Lumapit ang lahat ng bisita upang makaisyoso, kabilang na sina Fomi at Morgan na agad na sumugod sa harap ng makita ang pinsan. Malamig ang titig ni Sixto, nanlilisik ang mga mata at ang aura niya o ang kanyang ekspresyon ay talaga namang hindi maganda. Mas lalo pa nitong idiniin ang pagkakatulak kay Dominic sa ibabaw ng bar counter. Ang sabi ko, huwag mong hahawakan ng asawa ko. Dominic Wright, the heir of Sky Air. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong bagsak ang stocks ng kumpanya ninyo bago mag-alas 10 ng umaga. Sixto, it's a misunderstanding. I didn't know she's with you. Desperadong pakiusap ni Dominic habang namumutla sa takot. She's not just with me. She's my wife, Mrs. Tessie Valderrama. At kapag nakita pa kitang lumapit sa kanya, kahit sa anino niya, hindi lang kumpanya mo ang wawasakin ko. Nanginginig na nagpatulong si Dominic sa kanyang mga tauhan upang makatakbo palabas ng hotel sa matinding kahihiyan. Samantala, napatakip ng bibig si Fomi habang nakahawak sa braso ni Morgan sa harap ng bar counter. Diyos ko Morgan, ang pinsan mo, mamamatay tao na yata sa selos. Gago talaga yung si Sixto. Nag-iskandalo pa sa sarili nating event. Napapailing na mura ni Morgan, ngunit lihim na natawa sa inasal ng pinsan. Hinarap ni Sixto si Tessie sa harap mismo ng daan-daang bisita at nina Fomi at Morgan. Wala itong pakialam kung sila ay pinagtitinginan. Hinigit ni Sixto ang bewang ni Tessie at idinikit ang katawan nito sa kanya. Inabot ng kanyang daliri ang panga ng dalaga at pilit itong inangat. Sabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki. Sixto, nagpakilala lang naman yung tao. Wala akong ginagawang masama. Hindi na pinatapos ni Sixto ang sasabihin ni Tessie. Sa harap ng lahat, marahas at buong pagmamay-aring inangkin ni Sixto ang labi ni Tessie. Napaungol si Tessie sa gulat habang bumabaon ng kamay ni Sixto sa kanyang likod upang mas lalo pa silang magkadikit. Nagpalakpakan at naghiyawan ng mga tao sa paligid habang halos himatayin sa kilig si Fomi. Nang sa wakas ay pakawalan ni Sixto ang namumulang labi niya, tinitigan niya ito ng may panunukso at pagmamalaki. Now everyone knows. You are officially mine, Tessie. At pag-uwi natin sa mansyon mamaya, uulitin natin ang eksenang to sa kama hanggang sa sumikat ang araw. Mag-iisang buwan na, mula noong muling pinatunayan ni Sixto kung gaano niya kamahal si Tessie. Naging maayos at masaya ang bawat araw nila sa mansyon kasama ang triplets. Unti-unti na ring nasasanay si Tessie sa marangyang pamumuhay at sa pagiging ginang ng isang sikat at makapangyarihang bilyonaryo. Nakatayo si Tessie sa malaking glass window ng kanilang silid habang hinihintay ang pagdating ni Sixto mula sa isang late night business meeting sa Makati. Halos alas 12 na ng hating gabi, ngunit wala pa rin ang kotse ng asawa. Gumagapang ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib lalo na't napakasama ng panahon at napakalakas ng buhos ng ulan. Mabilis na hinablot ni Tessie ang kanyang cellphone nang tumawag ang number ng personal driver ni Sixto. Hello, Sixto? Nasaan na kayo? Ma'am Tessie, si Sir Sixto po. Na-aksidente po kami. Habol hiningat punong-puno ng takot na sigaw ng driver sa kabilang linya. Nawalan po ng preno ang sasakyan dahil sa sobrang dulas ng kalsada. Bumangga po kami sa poste at papunta na po kami ngayon sa hospital. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Tessie. Parang huminto ang ikot ng mundo niya sa narinig. Wala nang iba pang naisip si Tessie kundi mabilis niyang tinawagan ng mga yaya para bantayan ng triplets habang dali-dali siyang nagpahatid sa hospital. Sa emergency room at ICU waiting area ng St. Luke's Medical Center, halos hindi makahinga si Tessie sa pag-iyak.
Dumating din agad sina Fomi at Morgan upang samahan at alalayan ng nanginginig na si Tessie. Ayon sa doktor, napalakas ang impact ng sasakyan kaya nagtamo si Sixto ng matinding pinsala sa ulo at ilang fracture sa kanyang braso. Purong aksidente at walang ibang sasakyang sangkot. Dulot lang talaga ng mabilis na patakbo at madulas na kalsada dahil sa bagyo. Ligtas na ang buhay niya, Mrs. Valderrama. Ngunit kailangan muna natin siyang obserbahan dahil posibleng magkaroon siya ng temporary amnesia o matagalang paggaling dahil sa concussion. Paliwanag ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Tessie kahit papaano. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib, hindi pa rin ganap na nawawala. Kinabukasan, habang tahimik na nakaupo si Tessie sa tabi ng kama ni Sixto at pinupunasan ang kamay ng asawa na may swero, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang napakagandang babae. Sixto, my God, kung hindi pa tumawag sa akin si Tita Elizabeth, hindi ko pa malalamang na aksidente ka. Excuse me, sino ka naman? Napakunot ang noo ni Tessie habang pilit na kinakalma ang sarili. Bumaling ang babae kay Tessie. Malamig at mapanghusga ang tingin nito habang pinagmamasdan ng simpleng damit at nag-aalalang mukha niya. Ako si Eunice. Ako ang kinakapatid ni Morgan at malapit na kaibigan ng pamilya Valderrama. Inutusan ako ng mami at daddy ni Sixto na pumunta agad dito para mag-asikaso habang naghahanap sila ng pinakamabilis na flight pabalik ng Pilipinas mula sa Amerika. Ako ang asawa ni Sixto. Ako ang nag-aasikaso sa kanya. Ngumisi si Eunice, isang sarkastikong ngisi na nagpataas ng presyon ni Tessie. Asawa? Ikaw pala yung babaeng nakatali kay Sixto ngayon dahil sa mga bata? Well, sweetie, Tito and Tita are not matapobre, but they are very busy people. They assigned me to take care of Sixto because I studied healthcare administration in London. So if you don't mind, ako nang hahawak ng schedule ng mga doktor niya. Nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng silid. Hindi tanga si Tessie para hindi maramdaman ang kakaibang tingin ni Eunice kay Sixto. Matagal nang may lihim na pagtingin ng babaeng ito sa kanyang asawa at ginagamit nito ang utos ng mga magulang ni Sixto upang lumapit at makasiksik sa buhay ng bilyonaryo. Ilang sandali lang, dumating sina Fomi at Morgan at nang makita ni Fomi si Eunice, agad na nag-iba ang mukha ni Fomi. Anong ginagawa mo rito, Eunice? Fomi, nabalitaan ko ang nangyari kay Sixto. So, Tita Elizabeth asked me to take charge. I'm just doing what Sixto's parents told me to do. Eunice, may asawa si Sixto. Si Tessie ang dapat na nagpapasya para sa kanya. I know, Kuya Morgan. Pero baka kasi ma-stress lang si Tessie. Unfit siya sa mga ganitong komplikadong usapan sa mga specialist. Mas maganda kung ako na makikipag-usap sa mga kilalang doktor. Mas lalong humigpit ang hawak ni Tessie sa kanyang palad. Alam niyang mababait ang mga magulang ni Sixto. Mga taong walang bahid ng pagiging matapobre batay sa mga kwento ni Sixto. Ngunit sadyang abala lang sa malalaking negosyo sa ibang bansa kaya madalas kay Eunice nagtitiwala. Ngunit hindi papayag si Tessie na agawin ng kahit sino ang kanyang posisyon sa tabi ng kanyang asawa. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Eunice. Asawa ko ni Sixto. Ako ang magpapasya. Ako ang magbabantay. At ako ang mananatili sa tabi niya hanggang sa magising siya. So please leave. Napaatras si Eunice sa gulat nang makita ang katatagan sa mga mata ni Tessie. Bago pa man makapagsalita muli ang maarting babae, biglang narinig ang isang mahinang daing mula sa kama. Gumalaw ang daliri ni Sixto. Dahan-dahang namulat ang kanyang mga mata. Sixto? Sabay na tawag ni na Tessie at Eunice. Mabilis na nakipag-unahan si Eunice na humawak sa kamay ni Sixto. Sixto baby, salamat naman at gising ka na. Nandito na ako. Ngunit bago pa man matapos ni Eunice ang kanyang pagsasalita, dahan-dahang binawi ni Sixto ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Ang kanyang pamilyar na malamig at matalim na paningin ay ibinaling nito sa paligid. Bago huminto ng tuluyan sa nakatayong si Tessie. Sino ka? Mahinang bulong ni Sixto habang nakatitig kay Eunice ng may halong pagtataka at inis. Bago ibinaling ang kanyang nanlalabong tingin kay Tessie. Namutla si Tessie habang nanlamig ang buong katawan.
Ito na ba ang kinatatakutan niya na sinabi ng doktor? Nawala ba talaga ang mga alaala ng kanyang asawa? Sino? Pabulong na tanong ni Sixto. Ang mga matay blanco habang nakatitig ng diretso kay Tessie na para bang isang ganap na estranghero ang nakatayo sa harapan niya. Sino ka? Bakit ka umiiyak? At nasan ako? Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Tessie. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa loob ng ilang segundo. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga paa at ang biglang pag-ikot ng paningin. Mabilis na pag-akyat ng kakaibang sindak sa kanyang katawan. Ang lalaking ilang oras na nagpahirap sa kanya sa kakaiyak dahil sa takot na baka tuluyan siyang iwan. Ang bilyonaryong asawa na nag-angkin sa kanya ng walang pasubali. Ngayon nakatingin sa kanya na walang bakas ng pagkilala. Sixto, ako to si Tessie, ang asawa mo. Hindi mo ba natatandaan? Sila Teo, Timothy at Trixie, ang mga anak natin. Sumalubong ang kilay ni Sixto. Ang mukha nito'y nagpakita ng matinding kalituhan. Asawa? May asawa na ako? Hindi ko maalala. Masakit ang ulo ko. Sino bang tinutukoy mo? Bago pa man makapagsalita muli si Tessie, mabilis na sumingit si Eunice sa kanilang pagitan. May mapagkunwaring pag-aalala sa mukha ng babae, ngunit hindi maitago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Inilapag nito ang isang basong tubig sa side table at marahang hinaplos ang balikat ni Sixto. Baby, don't force yourself too much. Nakita mo na? Sabi ko na nga be, naapektuhan ang utak mo dahil sa lakas ng pagkabangga ng kotse mo kahapon. Huwag mo na siyang piliting alalahanin. Nandito lang ako para alagaan ka. Tumingin si Eunice kay Tessie at sa pagkakataong to, hindi na nito itinago ang mapanghusgang ngiti. O Tessie, narinig mo naman ang asawa mo hindi ba? Kakausapin ko na ang mga doktor para sa karagdagang test. Pero sa ngayon, sa tingin ko mas mabuting lumabas ka muna. Nakikita mo namang nai-stress ang pasyente dahil sa mga pinipilit mong kwento na hindi naman niya maalala. Ang bawat salitang binibitiwan ni Eunice ay parang mga tusok na karayom sa dibdib ni Tessie. Subalit mas masakit ang mismong reaksyon ni Sixto. Ang malamig nitong pag-iwas ng tingin nang subukan nitong hawakan muli ang kamay ng asawa. At ang pananahimik nito na para bang mas pinipili pa nitong maniwala sa iba kaysa sa sarili nitong pamilya. Sixto, totoo ba to? Wala ka bang kahit anong naaalala tungkol sa atin? Kahit yung 3 taon, kahit ang gabing pinagsamahan natin. Tinitigan siya ni Sixto na may blankong ekspresyon. I'm sorry, pero wala talaga akong maalala. Pwede bang lumabas ka muna? Gusto kong magpahinga. Para nang tinadtad ng pino ang puso ni Tessie. Ang mga matang dating nagliliyab sa selos at nag-uumapaw sa matinding pagmamahal kapag nakikita siya, ngayon ay tila walang laman kundi kawalan. Hindi niya na kaya ang bigat ng dibdib. Pakiramdam niya, gumuho ang pagsasama nila na inayos niya ng may halong takot at pag-asa sa tabi ng lalaking ito. Sige, magpahinga ka na. Bulong ni Tessie. Hindi niya na hinintay na makapagsalita pa si Eunice. Mabilis siyang tumalikod at sa sandaling lumabas siya ng pintuan ng silid, doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga luha. Tumakbo siya palayo sa hospital. Samantala sa loob ng silid, habang nakatalikod si Eunice at abala sa pag-aayos ng mga gamit sa ibabaw ng mesa, dahan-dahang nawala ang blankong ekspresyon sa mukha ni Sixto. Ang mga mata nitong kanina'y nagpapanggap na walang pake, ay biglang umiti ng isang mapang-asar. Sinundan niya ng tingin ang pinto kung saan lumabas ang umiiyak na asawa at doon na siya tuluyang nakaramdam ng kurot sa konsensya. Medyo sumobra yata ako ron. Bulong ni Sixto sa sarili. Ginawa lamang niyang palabas yun dahil gusto niyang subukan kung gaano kalalim ang pagmamahal at katapatan ni Tessie sa kanya. Gusto niyang makita kung mananatili ba ito't ipaglalaban siya. Kahit na sabihin niyang nakalimot siya, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganoon kasakit ang reaksyon ng asawa. At lalong hindi niya gusto na makita itong lumabas na basang-basa ng luha dahil sa kanya. Eunice? Malamig at seryosong tawag ni Sixto. Humarap si Eunice na may ngiti sa labi.
Yes, Sixto. May masakit ba sa katawan mo? Gusto mong tawagin ko na ang doktor? Lumabas ka na. Ha? Sixto, ano bang sinasabi mo? Nandito ko para alagaan ka. Hindi mo naiintindihan. Sinabi ko nang lumabas ka. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin o sa asawa ko kahit kailan. Naiintindihan mo? Pero sinabi ni Tita Elizabeth, Wala akong pakialam sa sinabi ng mami ko. Get the hell out! sa sobrang takot at hiya, mabilis na kinuha ni Eunice ang kanyang mga bagahe at nagtatatakbong lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa ang bilyonaryo na nagmamadaling tinanggal ang swero sa kanyang braso. Ngunit bago pa man makatayo si Sixto para habulin si Tessie, bumukas ng marahas ang pinto at iniluwa nito si Morgan. May dala itong supot ng pagkain para kay Tessie. Ngunit naabutan nito ang gulo sa loob at kung ano man ang narinig o nakita ni Morgan sa labas habang pinapanood si Tessie na umiiyak palayo, malinaw na malinaw sa mga mata ng pinsan ang buong katotohanan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Morgan. Lumapit ito ng mabilis sa kama at bago pa man makapagsalita si Sixto, buong lakas at walang babalang ibinigay si Morgan ng isang malutong na batok sa ulo ng bilyonaryo. Aray Morgan, para sa naman yun? Para yung sa katarantaduhan mo. Loko ka? Nakita ko si Tessie sa labas. Basang-basa ng luha. Nanginginig ang buong katawan niya. Halos hindi makahinga sa sobrang iyak habang tumatakbo palabas sa hospital. Dahil sa punyemas na prank na yan. Anong klaseng utak bang meron ka, Sixto? Natahimik si Sixto. Ang galit sa mukha ni Morgan ay salamin ng sarili niyang konsensya na biglang kumurot ng husto sa kanyang dibdib. Naisip ko lang na gusto ko lang kasing marinig sa kanya kung gaano niya ako kamahal nang walang halong takot sa posisyon ko. Gago ka talaga. Mahal ka na nga ng tao, ginagago mo pa ang emosyon. At pag may nangyaring masama kay Tessie habang tumatakbo yun ng umiiyak, hindi ko ipagkakatiwala ang kaibigan ng asawa ko sa'yo. Hindi na sinagot pa ni Sixto ang paninermo ng pinsan. Agad niyang tinanggal ang natitirang tape sa kanyang kamay at hindi alintana ang bahagyang pagdurugo. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Kailangang mahabol niya si Tessie bago pa man ito makalabas ng hospital. Habang tinatahak ang hallway, ang tanging nasa isip ni Sixto ay ang humingi ng tawad at patunayan sa kanyang asawa na kahit anong mangyari, hindi niya ito malilimutan kahit pa sa susunod na buhay. Hindi inalintana ni Sixto ang kirot ng kanyang katawan at ang bahagyang pagdurugo ng kanyang palad kung saan nakakabit ang swero kanina. Mabilis ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ang tanging tumatakbo sa isip ng bilyonaryo ay ang umiiyak na si Tessie. Ang panginginig ng mga labi nito at ang sakit sa mga mata ng asawa niya nang sabihin niyang hindi niya ito natatandaan. Natanaw niya si Tessie sa may garden malapit sa emergency exit ng hospital. Nakaupo ang dalaga sa isang sementadong bangko. Nakatungo at nanginginig ang mga balikat habang tahimik na humahagulgol. Hawak-hawak nito ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na nagpatunay na sila ay may pamilya. Tessie, Hingal na tawag ni Sixto. Napapitlag si Tessie at nang mag-angat siya ng tingin at makita si Sixto na nakatayo sa harap niya, agad na napalitan ng gulat at pag-aalala ang lungkot sa mukha niya. Sixto, bakit ka lumabas? May mga balik ka pa sa katawan. Baka mabinat ka. Bumalik ka na sa loob pakiusap. Hindi napigilan ni Sixto ang sarili. Hinila niya si Tessie sa kanyang bisig at buong higpit itong ikinulong sa kanyang dibdib. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. I'm sorry. I'm sorry, baby. Wala akong amnesia. Naalala kita. Naalala ko ang lahat. Bawat segundo. Bawat araw simula nung unang gabing napasok ka sa maling sasakyan ko. Hanggang sa gabing to, hindi kita makakalimutan. Ano? Walang amnesia? Pinaglaruan mo ko? Nagpanggap ka lang na hindi mo ko kilala? Tessie, makinig ka muna. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sixto. Gago ka pala eh. Alam mo ba kung gaano ko natakot? Halos mamatay ako sa kaba na baka nawala na ang Sixto na ama ng mga anak ko. Tapos ginawa mo lang palang katatawanan ng nararamdaman ko. Hindi ko ginawang katatawanan, Tessie. Naging tanga ako. Gusto ko lang marinig kung gaano mo ko kamahal ng walang pag-aalinlangan.
Pero hindi ko naisip na labis kitang masasaktan. Saktan mo na ako, sampalin mo pa ako hanggang sa mawala ang galit mo. Pero wag na wag kang aalis sa tabi ko. Napayuko si Tessie habang umiiyak sa dibdib ng bilyonaryo. Kinabukasan, naiuwi na si Sixto sa kanyang mansyon upang doon na lamang magpagaling sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang private doctor. Dahil sa nangyaring paglalambing at paghingi ng tawad ng bilyonaryo buong magdamag, napatawad na rin siya ni Tessie. Lalo na nang makita nitong buong tiyagang nakikipaglaro si Sixto sa triplets. Habang masayang nagkukulitan sina Teo, Timothy at Trixie, kasama ang kanilang mga magulang sa malawak na living room, biglang huminto ang 3 magagarang itim na kotse sa labas ng mansyon. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang pamilyar na babae na may mapagkunwaring ngiti, si Eunice, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likod niya ay isang marangal at sopistikadong ginang, si Doña Elizabeth, kasama ang kanyang asawa na si Don Eduardo Valderrama. Kakarating lamang ng mag-asawa mula matapos mabalitaan ang aksidente ng kanilang nag-iisang anak. Tita Elizabeth, Tito Eduardo, nandito na po tayo. Maarting wika ni Eunice habang umaalalay kunwari kay Doña Elizabeth. Sabi ko naman po sa inyo, napaka-komplikado ng kalagayan ni Sixto kahapon sa hospital at halos hindi pa nga po maasikaso ng maayos ng babaeng kasama niya. Napatayo sa kaba si Tessie. Alam niyang ito ang mga magulang ni Sixto. Mom, Dad, malamig na bati ni Sixto habang tumatayo mula sa sofa. Inilagay ang isang kamay sa likod ng bewang ni Tessie upang iparamdam dito na siya ay ligtas. Sixto, anak. Mabilis na lumapit si Doña Elizabeth, ngunit bago pa man ito mayakap ang anak, natigilan ng matanda. Nalaglag ang kanyang mamahaling designer handbag nang dumapo ang kanyang paningin sa 3 maliliit na bata na nakatayo sa tabi ni Tessie. Sina Teo, Timothy at Trixie ay sabay-sabay na tumingala sa matandang babae ng may inosenteng kuryosidad. Ang mukha ng 3 ay eksaktong kopya ng kabataan ni Sixto at Don Eduardo. Diyos ko po, Eduardo, tingnan mo ang mga apo natin. Si Don Eduardo na kilala bilang isang istrikto at formal na negosyante, biglang lumambot ang ekspresyon. Lumuhod ang matandang lalaki sa sahig nang walang pag-aalinlangan. Hindi alintana ang mamahaling tela ng kanyang pantalon para lamang maging kapantay ang paningin ng triplets. Hello, little ones. Ako ang lolo ninyo. Lolo, dinalahan mo rin po ba kami ng laruan katulad ni Daddy? Inosenteng tanong ni Teo. Napatawa ng buo si Don Eduardo habang kusa ng pumatak ang kanyang luha. Lahat ng gusto nyo ibibigay ni Lolo. Mabilis ding lumuhod si Doña Elizabeth at buong higpit na niyakap ang 3 bata. Nang makatayo ang ginang, agad nitong hinarap si Tessie. Nanginginig ang tuhod ni Tessie at naghahanda sa anumang maririnig. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang kabigin ni Doña Elizabeth sa isang napakahigpit at mainit na yakap. Maraming salamat, Tessie. Maraming salamat sa pag-aalaga sa mga apo ko. Nabalitaan namin ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo nung nag-iisa ka. Patawarin mo kami kung wala kami para't noon ay tulungan ka. Napakabuti mong ina at napakagandang biyaya mo sa pamilya namin. Napaawang ang labi ni Tessie habang unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, napansin ni Eunice na hindi umubra ang kanyang mga plano. Agad itong sumingit ng may mapait na ngiti upang sirain ang magandang tagpo. Tita Elizabeth, baka po nakakalimutan nyo, hindi pa po formal na ipinakikilala si Tessie at kahapon po sa hospital, halos pabayaan niya si Sixto habang nag-aaway sila. Hindi po ba't mas mabuting ako munang mag-asikaso sa schedule ng pamilya habang… Tumigil ka, Eunice. Malamig at mariing utos ni Doña Elizabeth na nagpatahimik sa buong silid. Tita? Akala mo ba'y hindi namin alam ang mga pinagsasasabi mo sa mga doktor sa hospital kahapon? Tinawagan ako ni Morgan kagabi. Sinabi niyang lahat ng panggugulo mo, ang pagiging maarte mo, at ang kawalan mo ng respeto sa asawa ng anak ko. Tita, nagmamalasakit lang po ako kay Sixto.
Huwag mong gamitin ang pagmamalasakit bilang dahilan ng kagaslawan mo. Sabat naman ni Don Eduardo. Ipinadala ka namin doon para maging tulay sa komunikasyon dahil nasa biyahe kami, hindi para agawin ang posisyon ng may bahay ni Sixto. Si Tessie ang tunay na may bahay ng bahay na ito at wala kang karapatang questionin ang kanyang posisyon sa pamilyang to. Nanginginig sa kahihiyan at takot si Eunice habang pinagtitinginan na siya ng mga kasambahay at ng buong pamilya. Simula sa araw na to, Eunice, hindi ka na welcome sa anumang pagtitipon ng pamilya Valderrama. Kakausapin ko ang mga magulang mo ng personal dahil sa mga pinaggagawa mo. Ngayon umalis ka na rito. Wala nang nagawa pa si Eunice, kundi yumuko sa matinding kahihiyan at nagtatatakbong lumabas ng mansyon. Nang mawala ang istorbo, muling naghari ang kapayapaan at sigla sa loob ng mansyon. Lumapit si Sixto sa kanyang ina't ama, nakipagkamay at yumakap bago hinawakan muli ang kamay ni Tessie. Mommy, Daddy, meet my wife, Tessie Valderrama. And soon, we will have our grand church wedding. We will fund everything for the wedding, anak. Masayang sagot ni Doña Elizabeth habang hawak-hawak ang kamay ni Trixie at Timothy. Gagawin nating pinaka-ingranding kasal ito para sa pinakamagandang manugang ko. Nakangiting tumingin si Tessie kay Sixto. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, mga banta ng nakaraan at mga taong sumubok humarang sa kanila, napatunayan niyang sa wakas natagpuan niya na ang kanyang tunay na tahanan. Makalipas ang 6 na buwan mula nang maayos ang lahat ng gusot sa kanilang pamilya, sumapit ang araw na pinakahinihintay ng buong pamilya. Ito ay ang pinaka-ingranding kasal nila ni Sixto. Ang buong venue na puno ng libo-libong imported na puting rosas at orchids na personal na ipinangkat pa ni Doña Elizabeth mula sa Netherlands. Bawat sulok, kumikinang sa liwanag ng mga mamahaling kristal na chandelier. Habang ang pulang carpet sa gitna ay binudbura ng mga sariwang talulot ng bulaklak. Sa labas, nagkalat ang mga mamahaling kotse at matataas na opisyal. Mga bilyonaryong negosyante mula sa iba't ibang panig ng Asya at Europa. At mga sikat na personalidad na pawang mga kaibigan at kasosyo ng pamilya Valderrama. Sa loob naman kung saan nakatayo si Sixto, suot niya ang isang customized tuxedo na gawa ng isang tanyag na designer mula sa Paris. Matikas, matangkad at walang kapantay ang kagwapuhan ng binata habang hindi mapakali sa kinatatayuan niya. Kumalma ka nga, pinsan. Parang hindi bilyonaryo kung pagpawisan ka dyan sa kaba. Hindi ka naman tatakbuhan yan. Hawak mo na nga ang buong buhay niya eh. Bulong ni Morgan na nakatayo sa tabi niya bilang best man. Shut up, Morgan. 3 taon ko siyang hinintay para sa sandaling to. Nang tumunog ang malalaking kampana, ay dahan-dahang nagdilim ang paligid at tanging ang liwanag ng spotlight sa gitna ang nagniningning. Bumukas ang dambuhalang pintuan. Unang pumasok ang triplets na nagsilbing ring bearer at flower girl. Sina Teo at Timothy ay kapwa nakasuot ng miniature version ng tuxedo ng kanilang ama. Seryoso ngunit napakagwapo habang maingat na hawak ang mga una ng singsing. Kasunod nila ang bunsong si Trixie na tila isang munting diwata sa kanyang puffy white gown. Masayang nagwawagayway ng kanyang basket habang nagpapakalat ng mga bulaklak. "Look, Daddy! Mommy is so pretty!" Masayang sigaw ni Trixie nang marating ang unahan na nagpatawa sa lahat ng mga bisita. At nang muling bumukas ang pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sixto. Pumasok si Tessie, hawak sa magkabilang braso ni na Don Eduardo at Doña Elizabeth, na buong galak na nagboluntaryong maghatid sa kanya bilang mga magulang na tumanggap sa kanya ng buong puso. Napakaganda ni Tessie. Suot niya ang isang off-shoulder ivory lace gown na may 10 metrong haba at belo na napapalamutian ng mga tunay na diamante at perlas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay habang ang kanyang simpleng ganda ay lalong pinatingkad ng natural na make-up na nagpakinang sa kanyang mapupungay na mga mata. Nang marating nilang kinaroroonan ni Sixto, ay marahang ipinasa ni Don Eduardo ang kamay ni Tessie kay Sixto. Nang magtagpo ang kanilang mga palad,
Naramdaman ni Tessie ang pamilyar na kuryente at init mula sa mga kamay ni Sixto. Tinitigan siya ng bilyonaryo na tila siya lamang ang nag-iisang babae sa buong mundo. Mahal na mahal kita, my love. Mahal na mahal din kita. At ikaw naman, napakagwapo pa rin kahit medyo nanginginig ang kamay mo. Nang matapos ang seremonya, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sixto. Buong pag-iingat ngunit puno ng pagmamay-ari nitong itinaas ang belo ni Tessie. Hinawakan ng kanyang bewang at hinila ito palapit para sa isang napakalalim, marubdob at matamis na halik na sinalubong ng malalakas na palakpakan. Hiyawan at kagalakan mula kina Foamy Morgan at sa buong pamilya Valderrama. Makalipas lamang ang 2 buwan, sa loob ng private rest house ng mga Valderrama kung saan nagtagal ang kanilang honeymoon kasama ang triplets, payapang nakaupo si Tessie sa may balkonahe habang pinagmamasdan ng dagat. Nasa dalampasigan sina Don Eduardo at Doña Elizabeth. Masayang nagtatayo ng malalaking sandcastle kasama sina Teo, Timothy at Trixie. Naramdaman ni Tessie ang 2 matipunong braso na yumakap sa kanyang bewang. Kasunod ang marahang pagdampi ng labi ni Sixto sa kanya. Good morning, my beautiful wife. Bakit ang lalim ata ng iniisip mo? Are you tired from last night? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag suot mo ang silk nightgown na yun. Ikaw talaga, puro kalokohan ang laman ng ulo mo kahit kailan. It's not kalokohan, Tessie. It's making love to the only woman I adore. Humarap si Tessie kay Sixto. Kinuha niyang 2 kamay ng asawa at marahang inilapat ang mga ito sa ibabaw ng kanyang patag na tiyan. Tessie, ano to? Masakit ba ang tiyan mo? Umiling si Tessie habang may luha ang kanyang mga mata. Luha na purong kaligayahan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na puting kahon at inabot ito kay Sixto. Tessie, are you pregnant? Yes, my love. 2 months pregnant. Diyos ko! Wait, look at this. Are you having twins? Kambal Sixto. Isang malakas at buong sigaw ng kagalakan ang pinakawalan ni Sixto na umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Mommy, Daddy, mga anak, halika kayo rito. Buntis ang mami ninyo. Mabilis na nagtakbuhan paakyat ng balkonahe ang triplets kasunod ang kanilang lolo't lola. Mommy, may bago kaming playmates. Masayang sigaw ni Timothy. I want baby sister. Hirit naman ni Trixie habang tumatalon sa tuwa. I will protect them, mommy, just like daddy. Buong pagmamalaking deklarasyon ng panganay na si Teo. Niyakap ni Doña Elizabeth at Don Eduardo ang mag-asawa habang umiiyak sa labis na pasasalamat sa Diyos. Nang humupa ang kasiyahan at muling humilig si Tessie sa matipunong dibdib ni Sixto habang pinagmamasdan ng papalubog na araw, naramdaman niyang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang dating babaeng walang maipagmalaki, ang dating ina na nagtago sa probinsya at halos mawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay, ay ngayon reyna ng isang tahanang puno ng karangyaan, proteksyon at walang hanggang pagmamahal. Hinalikan ni Sixto ang kanyang noo habang nakatitig sa malawak na kalangitan. You gave me everything, Tessie, and I will spend the rest of my life. At sisiguraduhin kong ikaw at ang ating 5 anak ang magiging pinakamasayang mga tao sa mundong to. Kasama ka, Sixto, habang buhay. Dugtong niya habang malawak ang ngiti.